Matagal ko nang gustong gawin ang video na ito dahil paminsan-minsan akong naghuhula tungkol sa Australia sa iba't ibang video. Siguro mga 4 na taon na. Kasi 5 taon na ang nakalipas mula nang pumunta ako sa Europa at doon ko mismo nakita ang epekto ng malawakang migrasyon sa loob ng maraming henerasyon. Nakita ko na kung anong ibig nilang sabihin sa multikulturalismo. Noon, iba ang Australia. Matagal ko na itong napapansin at sa mga lumakong video, sinabi ko na mangyayari rin ito dito. Lagi ko yung binabanggit nun. Nagsisimula na ito ngayon. Ibabahagi ko ang 10 kong pangunahing prediksyon kung ano ang mangyayari sa Australia sa mga darating na taon. At hindi ko lang ito basta-basta iniimbento. Hindi ko ito ginagawa-gawa lang. Karamihan sa inyo ay malamang na nakikita na itong nangyayari sa harap ng ating mga mata. Pero isipin ninyo na kung ano man ang nakikita ninyo ngayon ay magiging 10 beses pang mas matindi. Dahil 2 taon na ang nakalipas, pakiramdam ko na loko ang mga Australiano dahil nakuha natin ang pinakamasamang punong ministro ng Australia pagkatapos ng COVID sa pinakamasamang panahon. Kaya si Albanese ay naluklok sa pwesto, 2022. 2023 sa tingin ko. Pagdating niya, nagsimula siyang magpasok ng kalahating milyong tao bawat taon. Sa ilang unang taon, wala tayong nakita. Pero ngayon, ang una kong malaking prediksyon ay mas makikita ninyo ang mga suburb ng Australia, lalo na sa Melbourne at Sydney. At pagkatapos, kakalat din ito sa iba pang mga lungsod na unti-unting hindi na magbumukhang Australiano at mas magmumukhang mga bansa sa ikatlong mundo. Sige, parang nasa ikatlong mundo ang dating ito. Hindi lang. Basta makakakita ka ng mga taong ibang itsura na laging pinapaliit ni Anthony Albanese sa ganung issue. Na para bang gusto lang ng mga taong ito na bumalik sa Australia noong dekada 70. Kinamumuhian ka nila dahil ibang itsura mo. Hindi lang natin pinag-uusapan ang itsura tulad ng kulay ng balat. Pinag-uusapan natin ang itsura ng buong lugar. Hindi dahil iba ang lahi ng mga taong ito, kundi makikita mo na mas marami ang ilegal na pagtatapon ng basura, mas marami kang makikitang kalat sa mga kalsada. Nakita na natin yan sa UK at kamakailan pati sa Japan. Ang Japan ay kilala bilang isa sa pinakamalilinis na bansa sa mundo dahil likas ito sa kanilang pag-iisip at kultura. Kaya mahalaga sa kanila ang kalinisan. Ngunit itong huling taon, sinimulan nilang bahain ng mga migranteng mula sa ikatlong mundo ang kanilang bansa. At makikita mo na ngayon sa maraming video na nagkalat ang basura kahit saan, may mga nagtatapon ng basura sa maling lugar at may mga taong iniiwan ang kanilang kalat kung saan-saan. Nangyayari na yan sa UK. Kung pupunta ka sa mga lugar ng Muslim sa UK, o kahit sa mga Indian na lugar tulad ng South Southall, makikita mo, maiisip mo na, teka, hindi na ako nasa London. Parang nasa India, Pakistan o ibang lugar ako. Kaya mas marami ka pang makikitang ganyan. Ngayon, makikita mo yan sa Bankstown sa Sydney, Leichhardt, Noble Park at Sandown Park sa Melbourne. Kaya talagang nakikita mo yan. Ngayon, magsisimula na yung lumaganap sa iba pang mga suburb. Talagang mangyayari yan. Wala kang magagawa kundi bumoto ng matinding right-wing na partido. Tulad ng One Nation at umasa na mababago namin ang sitwasyon. Pero hanggat nananatili sa kapangyarihan ng Labour, mag-iiba talaga ang itsura ng Australia kumpara sa nakasanayan mong makita. Pangalawa, kitang-kita ang pagtaas ng krimen. Hindi na maitatanggi ang datos. At kahit centrist at center-leftist, hindi na nila binabaliwala ito ngayon. Aminado sila na ang mga galing sa third world, dala nila ang kanilang mga pagpapahalagang kultural, at tumataas ng husto ang pagnanakaw, panggagahasa, at pagnanakaw sa bahay. Naranasan din namin yan dito sa Australia, pero mas maliit ang saklaw. Ngayon, may mga gang na Aprikano na gumagawa nito. Sigurado akong nakita mo na rin ang pagsusunog ng nightclub, tindahan ng alak, bahay aliwan, at strip club. May isang lalaking mula sa gitnang silangan na nagsabi na ang taong, nakalimutan ko ang pangalan niya. Ang taong nasa likod ng mga pag-ataking ito ay gumagamit ng mga kabataang Aprikano para isagawa ang mga ito, pero hindi siya nanggingikil ng pera. Sinabi pa niya na ang mga bagay na ito ay haram. Kaya yan ang isang aspeto. Mas ideolohikal itong kilusan kaysa simpleng krimen, kaya asahan mang mas marami pa nito at maraming de facto na sharia ang makikita mo. Nakita namin, obserbahan namin ang fenomena na yan sa UK halos 10 taon na ang nakalipas. Ipinakita ko napakaraming video na yon kung saan may mga sharia patrol, mga Muslim na naglalakad lang at nanghaharas ng mga babae, nanghaharas ng mga homosekswal. Umalis ka dyan. Nakakita ka na rin ng katulad yan sa Australia, kung saan may mga lalaking Muslim na niloloko ang mga bakla sa mga gay app tulad ng Grindr. At ang mga video na yon ay kumalat na ng husto. Hindi ko na kailangang ipakita sa'yo.
Kaya mas marami ka pang makikitang ganyan. Krimen na hindi likas sa Australia. Alam mo, may sarili ring bahagi ng mga kriminal na gawain ng mga Australiano. Pero hindi ganyan ang kalikasan nito. Hindi ito magiging katulad ng mga dating ginagawa ng mga Australiano. Halimbawa, bibigyan kita ng isang halimbawa. Kahit noong kasagsagan ng digmaan ng mga gang, hindi pumapasok sa bahay ng iba ang mga Australiano. Madalas may drive-by shootings, pero hindi sila pumapasok sa bahay kahit hindi malinaw ang dahilan. Pero ang mga gang na Aprikano, walang pakialam sa hangganan. Gustong-gusto nilang pumasok at talagang ginagawa nila ito. May ilang namatay sa kasamaang palad dahil iyon ang ibig naming sabihin sa banyagang kultura. Kaya kapag nagdala ka ng mga tao mula sa ibang kultura, dala nila ang kanilang pananaw sa kultura, mga gawaing pangkultura, at ang uri ng krimen nila. Kaya lalo mo pa yun makikita. Pangatlo, mahalaga, mga babaeng Australiano. Ang mga babaeng Australiano ay makakaranas ng pagtaas, biglaang pagdami ng karahasan, at sexual na karahasan laban sa kanila. May mga nagsasabing nakita na natin ang mga asal na gaya ng sa grooming gang, pero kailangan mong maintindihan ng pagkakaiba. Oo, marami ring PDF sa Australia katulad ng sa UK, pero may bagong uri na lumitaw. Kaya may pang-aabusong sexual sa mga bata sa UK. Ganito nila ito, hinati-hati. CSE ay sexual na pagsasamantala sa mga bata, habang ang GCSE ay pangkatang sexual na pagsasamantala sa mga bata. Napansin nila na sa CSE, ang pinakamalaking bahagi ng gumagawa ng sexual na pagsasamantala sa mga bata ay mga puting lalaki. Alam mo, yung nag-iisang pedophile na naghihintay lang na akitin ng isang bata, alam mo, yung karaniwang stereotype, napalakad-lakad lang sa paligid ng playground ng paaralan at kung ano-ano pa. Kapag nahuli siya, makukulong siya at makakamit ang hustisya. Ganyan harapin ng kulturang kanluranin ang ganitong problema. Ngayon, papasok ang kulturang ibang pananaw sa mga bata, lalo na sa mga hindi pa maaaring magkaanak. At kakaiba rin ang tingin nila sa mga puting bata. Kaya ang ginagawa nila, ipinakilala nila ang bagong phenomena na tinatawag na yung GCSU, kung saan inaakit nila ang mga bata, binibigyan ng alak, sigarilyo, at droga. At kung ikaw ay isang 13 o 14 na taong gulang na bata, kung ikaw ay isang batang madaling maapektuhan, sinasamantala nila ang kahinaan mong ito. Mas hindi sabi kang puting pamilya na pagsamantalahan ng 14 anyos na babae kaysa sa isang mula sa banyagang kulturang minamaliit ang mga hindi kapanalig. Kaya iba tingin nila sa kanila at may komunidad na namumukod tangi sa Britanya. Ito ang komunidad ng British Pakistani, hindi ang mga British Sikh o kahit ang mga British Bengali Muslim. Alam mo, may sarili ring mga problema sa krimen ang mga British Bengali Muslim. Pero hindi sila labis na kinakatawan sa isyu ng grooming gang. Kaya ito ay mga British Pakistani. At kapag pinag-iwa-hiwalay mo pa, saang bahagi ng Pakistan ang Mirpur? Kaya 50% ng mga British Pakistani ay galing sa rehiyong tinatawag na Mirpur. Kaya napag-iwanan talaga ang rehiyong yon sa Pakistan, na iba sa mainstream na lipunang Pakistani. Nililinaw ko lang, wala akong minamalit na tao o komunidad. Gusto ko lang kayong bigyan ng dagdag na impormasyon para mas maintindihan ninyo ang asal ng tao at kahalagahan ng kultura. Dahil sa kulturang yon, inabuso ng mga tao ang mga bata. Binigyan sila ng alak at iba pang bisyo. At ginawang dependent ang mga bata bago sila abusuhin. Kapag nakuha na nila ang batang babae, ang batang ito sa ilalim ng kanilang kapangyarihan, sa ilalim ng kanilang kontrol, doon natin nakikita ang ilan sa mga pinakakakilakilabot na krimen na ginawa at nagpatuloy ito ng ilang dekada. Mas interesante pa, nang madiskubre ito ng mga nasa kapangyarihan tulad ng lokal na konsehal, pulis at miyembro ng parlamento, tinakpan nila ito sa hindi malamang dahilan. May ilan pang ang diretsyong sangkot. May ilang tao na may pansariling interes na konektado rito. May mga taong nagtago nito noon para hindi masiraan ang komunidad ng Muslim. Pinagtakpan at itinanggi nila ito. Ngayon, sinusubukan nilang baguhin ang kasaysayan. Main sinasabi nila, oo, may ilang ulat na lumabas tulad ng ulat ni Casey Baronis na lumabas at sinabi nila, tingnan ninyo. Okay, sa GCSE, mga Muslim ito. Ito ay mga British Pakistani Muslim, partikular na British Mirpur Pakistani Muslim. Kaya oo, may punto ang argumentong yon. Hindi lahat ng Muslim pero may ganitong elemento roon. Kaya itong dahilan kung bakit nakita natin, hayaan mo ipakita ko sa iyo halimbawa, na balita ito kahapon. Isa lang ito sa mga halimbawa. Sige. Habang tumatagal, mas marami akong nakikitang ganitong halimbawa. Tingnan mo ito. 2 lalaki kinasuhan sa umano'y tangkang pagdukot sa babae. Sa Liverpool, Sydney.
Um, Sila ay mula sa gitnang silangan. May isa pang balita mga isang buwan na ang nakalipas. Kapag nahanap ko, ipapakita ko sa iyo. Mga Muslim din sila mula sa gitnang silangan. Nakakatakot ang ginawa nila sa isang Australianang babae. Kaya may elemento talaga. May pagkakataon para sa mga lalaking Muslim mula sa gitnang silangan na tingnan ang mga puting babae bilang maruruming infidel na mas mababa sa kanila dahil may ilang miyembro ng grupong nang aakit at nagsasamantala sa mga bata. Ilang sangkot sa iskandalong yon na tahasang nagsabi nito. Tinatawag nilang kung ano-anong mapanghamak na pangalan ang mga puting babae at sinasabing may isang layunin lang ang mga ito. Kapag binanggit mo ang estadistikang ito sa mga kaliwa o sa mga taong nagdadahilan para sa mga migranteng mula sa third world, sinasabi nilang ginagawa rin ng mga puting lalaki na totoo naman. Hanggang 2010 o 2015, masasabi kong nanatiling pangunahing homogeneous na lipunan ng puting Europeo, mga Anglo-Australiano, ang Australia. Noon, 70% na Australia ay mga puting Australiano. Malaking porsyento sa kanila ay mga Anglo-Australiano. Ang sexual na karahasan, karahasang domestiko ay palaging bumababa. Bawat taon ay mas maganda kaysa sa nakaraang taon. Bakit? Dahil homogeneous ang lipunan, buo ang suporta ng lipunan sa pagsugpo ng karahasang domestiko at sexual laban sa kababaihan. Kaya bawat taon ay gumaganda ang mga bagay at bumababa rin ang bilang ng mga biktima sa kalsada. Dahil mas madaling turuan ng mga lalaki mula sa homogeneous na lipunan kaysa sa mga galing sa ibang kultura. Halimbawa, kung magdadala ka ng isang taong taga-Sudan, isang batang taga-Sudan, kahit lumaki pa siya sa Australia. Kahit ipinanganak at lumaki siya sa Australia, hindi niya makikita ang mga adlaban sa karahasan sa tahanan at sexual na krimen bilang isang taong may kulturang Australiano. Hindi niya talaga ito makikita sa ganung paraan. Bakit? Dahil ang kanyang ama ay kumikilos sa isang ganap na magkaibang paraan. Ang isang Australianong ama ay kikilos sa isang lubos na magkaibang paraan. Oo, may ilang Australiano na. um, uh, uh, Gumagawa ng mga krimeng ito. Issue talaga ang karahasan sa tahanan. Mapapapahiya siya dito. Naalala ko yung malaking kampanya noong dekada 2010 tungkol sa karahasan laban sa kababaihan. Sabi ng Australia, hindi pwede. Yung mga bagay na yon, yung mga subliminal na mensahe, epektibo talaga. Ngayon, isipin mo ito. Sa tingin ko, ito ay sa Bangladesh o kung saan man. Isipin mo, dinadala mo ang pamilyang ito sa Australia dahil yan ang mismong nangyayari ngayon. Ganyan din ang kalidad ng mga taong lumilipat sa Europa at darating sa Australia. Matagal ko na itong sinasabi at nangyayari na talaga. Alam nyo na, hindi na ito hula. Dinala mo siya at pinatugtog ang patalastas tungkol sa karahasan sa kababaihan. Sabi ng Australia, bawal ito. Ano tingin mo? Anong epekto nito sa kanya? Kalimutan mo na siya. Pati mga anak niya, di rin nila siseryosohin kasi isang asal lang ang nakikita nila. Ganito mo pinasusunod ang mga babaeng suwail. Parang nag-e-enjoy lang lahat ng tao sa baryo sa palabas. Tingnan mo. Ganito na ang kabataan ngayon. Hindi ko na ipapalabas ang buong video pero gets mo na. Sa tingin mo, ano mangyayari? Kaya ko ito sinasabi sa'yo dahil mali ang pananaw nila sa buhay at hindi ito magbubungga na maganda. Ayon kay Anthony Albanese, kung dumating ang migranteng yon sa Australia, wala raw pinagkaiba siya sa'yo, sa akin, kay Hugh Jackman o kay Steve Irwin. Naisip ko kung ano ang pinagkaiba ng Australiano at migrante. Dahil hindi ko pa nakita na ginamit yon dati sa isang bansa na katulad ng atin. Sa isang bansa na katulad ng atin. Alam mo, may mga tao tayo na nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno, sa negosyo. Alam mo, may ilang malalaking negosyante dito na dating refugee at migrante. Hiwalay ba sila sa mga Australiano? Kaya lagi sila umaasa sa maliit na porsyentong nagtagumpay. Sasabihin niya, kung siyang masusunod, tinan mo si Hari Sultan, imigrante siya, kaya magdala pa tayo ng mas maraming Pakistani ni hindi abot ng 1% ang katulad ko. Hindi ito pagyayabang kundi totoo lang, dahil kinailangan kong baguhin ang buong ideolohiya ko. Kinailangan kong tuluyang bitawan ang aking kinalakihang kultura at palitan ito ng iba. Pero sa akademikong paraan lang naman. Sige, karamihan ng tao ay hindi ginagawa yan. Karamihan ng tao ay wala ring oras para dito. Hindi nila ginagawa yon. Ipinanganak at lumaki sila sa isang partikular na kultura.
Ang kanilang mga nakasanayan ay lubos ng nakatanim sa kanilang isipan, kaya sila ay umaakto at kumikilos ayon dito. Kaya maling paniniwala o maling akala na walang pinagkaiba ang isang migranteng tao at isang Australiano. Sinasabi ko sa'yo, mahalaga ang kultura. Kung magdadala ka ng 1 milyong Norwegians, tataas ang iyong GDP. Mga etnikong Norwegian ha? Kung magdadala ka ng 1 milyong Bengali, Pakistani o Sudanese, bababa ang GDP. May estadistika tayo dyan at ilang beses ko na ipinakita. Kaya ngayon, walang pwedeng magsabi niyan. Noong araw, kapag walang matitibay na datos o estadistika, hindi talaga tayo makakapagbigay ng matibay na komento. Pero ngayon, alam na talaga natin. Tingnan mo ito. Ito ang UK. Ito ang UK. Tangi mga puti lang ang nagbibigay na mas marami kaysa kinukuha. Karaniwan ay 1,400 at 44 na pounds. Kaya sila ay netong kapakipakinabang sa pananalapi. Ang iba pa ay netong pabigat, gaya ng netong posisyon sa pananalapi ayon sa etnikong grupo sa UK, 2023, 2024. Ang pamilyang Asiano ay kumukuha ng 4,100 at 35 pounds kada tao bawat taon. Oo, bawat tao. Hindi bawat sambahayan. At pagkatapos, sa mga itim, mas tumataas pa. Sa iba, mas tumataas pa. Sa mga may halong lahi, tumataas din. Kaya ang mga puting pamilya, mas malaki ang binabayaran nila kaysa sa natatanggap nila. Sila lang ang tanging ganon. Ang welfare state ay gumagana lang kung mas marami kang manggagawa at may masipag na kultura sa trabaho. Pero pag nagdala ka ng tao mula ibang third world na bansa, wala silang natatanggap na tulong. Kaya ang iniisip nila, magkaanak lang ako ng magkaanak, gobyerno nga bahala sa gastos. Kahit pa ang gobyerno ay gumagastos para dito sa mabuting dahilan na parang, sige, nag-invest tayo para sa kinabukasan natin, ayos lang. Pinapapasok ninyo at binabayaran ang mga taong galit sa inyo. Pinalalaki ninyo ang susunod na henerasyon ng mga Muhammad Hijab, Ali Dawa at ISIS recruiter. Yan ang pinalalaki ninyo. Kaya ito ay isang negatibong feedback loop na lalo lang lalala. Kaya mga kababaihang Australiano, tataas ang mga krimeng sexual laban sa inyo. Maghanda kayo, marami tayong ebidensya. Walang pwedeng magsabi na ito ay rasista o kung ano paman. Ang apat, sa UK, kamakailan lang sinimulan nila ang Race the Colours na kilusan. Alam mo ba kung bakit nila ito ginawa? Hindi na pwedeng iwagayway ang Union Jack kasi na-offend daw dito ang mga kaliwa at pati ang mga Islamista at karaniwang Muslim. Sinasabi nilang na-offend sila kapag iwagayway mo ang Union Jack. Bandila ng bansa mo nagbigay ng lahat para sa kanila. Sa Australia, di pa tayo umaabot pero nakikita na natin. Sa tingin ko sa Victoria, nung nakaraang linggo o mayong linggo, may balita tungkol doon dahil sa Victoria, meron tayong woke na gobyernong Labour. Si Justin T. Allen ay isang siraulong woke at tahimik na nag-alis ng bandila ng Australia sa uniforme ng mga gwardiya sa bilangguan at pinalitan ito ng bandila ng Aboriginal at LGBTQ. Hindi nagsalita ang mga gwardiya. Kaya makikita mang bandila ng Australia. Magiging racist ito para sa maraming tao at magkakaroon ng stigma ang pagwagayway ng bandila ng Australia. Hindi nila ito magugustuhan. Kaya mangyayari yon. Makikita mo yon. Kaya kailangan mong labanan ito. Huwag mo lang palampasin. Kahit ang mga Brito na kusang magbibigay ng puwang sa mga Islamist, sinabi rin nila, tama na yon. Dito nagsimula ang kilusang Race the Colours. Makikita mong may hawak na bandila ng Australia ang mga Australiano na tinatawag ng racist kahit simpleng paghawak lang. Sinabi ko rin ito at alam kong marami sa inyo ay napapansin na rin. Bagamat di pa ito nangyayari dito, sa UK mas marami nang inaresto dahil sa social media posts kaysa sa Russia, China o iba pang bansa. Sige, titingnan ko kung may datos ako. Kaya sa UK, mas maraming taong naaresto dahil sa mga post sa social media kaysa sa Belarus, Germany, China, Turkey, Russia. Sa Russia, 400. Tingnan mo ito, 12,000. 12,000. Sa tingin ko, mas marami pa ito kaysa sa pinagsama-samang susunod na 6. Kaya inaasahan ko na, pati mga ordinaryong tao, at baka ako rin. Kaya matagal ko nang sinasabi na inaasahan kong may kakatok sa pintuan ko. Lalo na matapos ipatupad ang mga bagong batas laban sa hate speech. Ganyan din ang ginawa nila sa UK, na hindi nakabubuti sa kapakanan ng publiko. May espesyal na pribilehiyo ang UK Home Office na mang-aresto at kanselahin ang pagkamamamayan kung sa tingin ng Home Secretary ay hindi ito para sa kapakanan ng publiko. Wala tayo niyan dahil sinabi ng High Court, ang pinakamataas na hukuman sa Australia
na hindi pwedeng kansilahin ang pagkamamamayan ng tao. Ito ay parusa na dapat lang manggaling sa batas at korte ng Australia, hindi sa executive branch ng gobyerno. Sa tingin ko, komplikado ito kahit may bagong batas laban sa hate speech. Hindi ko rin alam kung marami nang naaresto dahil sa mga posts sa social media. Hindi pa ito nangyayari sa Australia. Pero huwag kang magulat kung mangyari dahil ang mga namumuno dito ay sila ring sumira sa UK, France, Germany. Pareho lang silang grupo. Hindi ko alam. Hayat hindi ko natalakayan ang Great Replacement Theory. Halatang mas nagiging organisado at planado ito. Maaring walang malaking mesa na pinagtatagpuan ng mga taong nagpaplano ng kapalaran natin, kahit hindi ganoon kaorganisado. Pero sa di malinaw na dahilan, may mga naniniwala sa pandaigdigang ideolohiya na gumagawa ng desisyon na nagreresulta sa parehong mundo para sa atin. Kaya napaka-arugante at napaka-inosente kung isipin nating hindi ito mangyayari sa Australia. Kaya mangyayari talaga ito. Aarestuhin ka dahil sa mga posts mo sa social media. Hindi pa ito nangyayari, pero malamang mangyari. Sige, magbibigay ako ng 10 prediksyon. Narito ang 5 una kong prediksyon tungkol sa Australia na marami sa inyo ay sasabing halata na. Sinabi ko na yan 3 o 4 na taon bago pa ito nangyari. Naisip ko na dapat ko itong sabihin sa kamera para pwede kong balikan at sabihin, "Oy, sinabi ko na ito nung Mayo, 2026. Sasabihin mo siguro hindi naman malaking bagay, pero kahit papaano, may saysay pa rin ito kasi magaganap ito sa susunod na ilang taon. Kaya gagawa ako ng part 2 ng video na ito para sa susunod kong 5 prediksyon tungkol sa Australia.